Ang isa sa mga palaging kinukutya ng mga anti-Catholic na aral ng Katoliko ay ang pagbibinyag ng sanggol. Dahil ayon sa kanila, ito daw ay imbento lang ng mga Katoliko at wala ito sa Biblia. Paano natin ito sasagutin? Ating panoorin ang susunod na video. Magandang umaga kapatid. Saan po ba ang lakad mo? Papunta akong simbahan, Pastor. May daluhan ako na binyag. Ninong kasi ako ng anak ng kaibigan ko. Alam mo bang wala tayong mababasa sa Biblia na binyag ng sanggol? Imbento lang yan ng mga Katoliko. Totoong hindi mo mababasa litra por litra ang binyag ng sanggol. Pero maraming bersikulo ang nagpapahiwatig tungkol diyan. At hindi ibig sabihin na hindi mo nabasa ang isang bagay sa Biblia ay hindi mo na ito paniniwalaan. Hindi kasi lahat ng mga bagay na ginawa ni Kristo ay naisulat sa aklat o sa Biblia. Bakit? Ilang taon ba kayo binibinyagan, Pastor? Kami ay bibinyagan lang pag teenager na. Yung wasto na kami sa pag-iisip. Alam mo bang wala ka ring mababasa sa Biblia na binyag ng teenager? So, imbento nyo lang din pala yung binyag ng teenager, gaya ng pinagbibintang ninyo sa aming mga Katoliko. Di porket walang mababasa na binyag ng sanggol sa Biblia ay di na tayo maniniwala dyan. Wala nga rin tayong mababasa na binyag ng teenager o kaya'y binyag ng senior citizen sa Biblia. Ibig ba sabihin ay di na sila binyagan? Hindi. Pero dapat ninyong sundin si Kristo na matanda ng bininyagan. Si Kristo kasi ang ating modelo. Hindi sinabi ni Kristo na dapat matanda na rin kayong binyagan kagaya ko. Kung totoo man, ay dapat din tayong magpabinyag pag umabot na tayo ng 30 taong gulang kagaya ni Kristo. At dapat doon din tayo magpabinyag sa ilog ng Jordan, hindi sa blow drum o kaya sa swimming pool lang. At dapat magpapako din tayo sa krus kung talagang sundin natin ang ginawa ni Kristo. Ang totoo nga'y di natin kayang sundan ang mga yapak ng ginawa ni Kristo. At mali ang inyong haka-haka na dapat kung ano ang ginawa ni Kristo, ayon din ang gagawin natin. Pero walang bersikulo sa Biblia na nagpahiwatig ng binyag ng sanggol. Meron, napakarami pa nga. Sa Juan 3:5 ay sinabi ni Kristo na maliban na ang tao'y ipinanganak ng tubig at espiritu ay hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang kahulugan ng talatang ipinanganak ng tubig at espiritu ay walang iba kundi binyag. Dahil sa tuwing ang Diyos ay may gagawing panimula, ito ay may dalawang elemento, ang tubig at saka ang espiritu. Halimbawa, noong nagsimula ang Diyos na likhain ang mundo, diyan sa Genesis, ay makikita sa ibabaw ng tubig ang espiritu. Yan mababasa sa Genesis 1:2. At noong si Kristo ay nagsimula sa kaniyang ministry, siya ay nagpabinyag kay San Juan Bautista doon sa ilog Jordan. At nang umahon na si Kristo sa tubig, ay bumaba ang espiritu na tulad ng isang kalapati. Yan mababasa sa Mateo 3:6. Kaya ang ibig sabihin ng ipinanganak ng tubig at espiritu ay binyag. At totoo nga, dahil kung ituloy mo ang pagbasa ang Juan 3:22, doon natin mababasa na si Kristo ay nagsimulang maminyag. Sa makatuwid, ang ibig sabihin ng Juan 3:5 ay maliban na ang tao ay mabinyagan, ay hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang bata ba ay tao o hindi? Siyempre, tao yan. Kaya nga, ang bata ay tao, so dapat siyang mabinyagan upang makapasok sa kaharian ng Diyos. At naniwala ka ba na ang binyag ay paglilinis ng kasalanan ayon sa Gawa 22:16? Opo, naniwala ako niyan. Pero ang bata ay wala pang kasalanan, kaya di pa yan pwede binyagan. Sinong nagsabi sa iyong walang kasalanan ang bata?
totoong wala pang aktwal na kasalanan o aktwal sin ang bata, pero may dala siyang kasalanan na galing sa mga unang magulang natin na tinatawag naming mga Katoliko na original sin. Walang original sin. Wala tayong mababasa sa Biblia na ganyan. Ang salitang original sin ay totoong hindi mababasa, pero ang kahulugan nito ay nandyan sa Biblia. Pakibasa sa Salmo 51:5. Sa Salmo 51:5, ito ang nakasaad. Ako'y makasalanan at masama mula pa noong ako'y isinilang, kahit noong ipinaglilihi pa lang ako. Salmo 51:5. So ayon sa Biblia, si David na sumulat sa aklat ng Salmo ay makasalanan na simula noong siya ay isinilang. Ang tanong, anong kasalanan ni David noong isinilang siya? Di mo alam. Tatawagin mo yan kahit anong pangalan. Pero kaming mga Katoliko ay tinatawag namin yang original sin. At pakibasa sa Isaias 48:8. Sa Isaias 48:8, ito ang nakasaad. Hindi ninyo napakinggan o naunawaan ang mga bagay na ito dahil mula pa noong nagbingi-bingihan na kayo. Alam ko ang inyong kataksilan dahil mula pa noong kayo'y isinilang, mga rebelde na kayo. Isaias 48:8. So ayon sa Biblia, tayo daw ay taksil at rebelde na kahit noong isinilang pa tayo. Ang tanong, anong kasalanan ng pagtataksil at pagre-rebelde ang ginawa natin noong tayo'y isinilang? Di mo pa rin alam. Tatawagin mo yan ng kahit anong pangalan. Pero kaming mga Katoliko ay tinatawag namin yang original sin. So ngayon, naniniwala ka na ba na may kasalanan ang mga bata? Ayaw mo pa rin maniwala? Sige. Ayon sa Roma 5:12, sinasabi doon na ang lahat ng tao daw ay nangagkasala. Tanong, ang bata ba ay tao? Oo, So, nagkasala din ang bata dahil sila'y tao. At ang sabi ng talatang yan ay dahil daw sa kasalanan ay mamamatay ang tao dahil kamatayan ang bayad ng kasalanan. Kaya lahat ng tao ay mamamatay dahil ang lahat ng tao ay nagkasala. Alam mo bang maraming sanggol o bagong silang na bata ang namamatay araw-araw? So ang tanong, anong kasalanan nila? At bakit sila namamatay kung ang kamatayan ay bayad ng kasalanan? di ko alam. Di mo pa rin alam. Yan ang tinatawag ng mga Katoliko na original sin. At yan ay malilinis lamang sa pamamagitan ng binyag. Ayon sa mga gawa 2:38, sinabi doon na mangagsisi kayo at magpabinyag. Pero ang sanggol ay di pa makapagsisisi. So dapat hindi yan bibinyagan. Ang sanggol ay wala pang dapat pagsisihan. Kaya ang talatang yun ay di para sa kanila. Ngunit, noong sinabi yun ni Pedro, ay naka-address doon sa audience niyang mga matatanda, hindi sa mga sanggol. So, dahil karamihan sa mga unang Kristiyano ay mga matatanda na sila bago pa ma-convert sa pagka-Kristiyano. Pero kung ituloy mo pagbasa ang Gawa 2:39, doon mo malalaman na ang binyag ay hindi lang para doon sa mga matatanda, kundi pati na rin sa kanilang mga anak. At ang ginamit na salita sa Griego ay tiknon, ng kahulugan ay bata o maliliit na mga bata. Kaya ang Gawa 2:38 ay para sa mga matatanda. Ngunit ang Gawa 2:39 ay para sa mga anak ng mga matatanda, kasama na ang mga bata. Sa Iglesia Katolika ay may dalawang klaseng binyag, binyag ng sanggol at binyag ng matatanda. Pero ang sanggol ay hindi niya kusang loob na magpabinyag. Dinala lang siya sa pare niyo upang binyagan. At ang sumasagot-sagot doon sa binyagan ay ang mga magulang at ang mga ninong o ninang. Kaya ang mabinyagan ay ang magulang at ninong at ninang. Ating gamitin ang ating sentido komon. Dahil wala pang kakayahan na lumakad o magsalita ang sanggol,
kaya siya ay kailangan pang tulungan ng mga magulang o ang kanilang ninong at ninang upang mabinyagan sila. Sa lumang tipan, ang mga Hudyo ay mapapabilang sa kanilang paniniwala sa pamamagitan ng pagtutuli. At sa bagong tipan, ito ay pinalitan na sa pagbibinyag. Yan ay mababasa sa Kolosas 2:11 hanggang sa 12. At ang pagtutuli sa mga sanggol ng mga Hudyo ay ginagawa ito kahit na sila 8 araw pa lang silang bagong silang ayon sa Genesis 17:12. Ang 8 araw na sanggol ay wala pa sa wastong pag-iisip at wala pang kakayahang magpasya kung magpapatuli ba siya o hindi. Pero ito ang utos ng Diyos. Bigyan pa kita ng halimbawa, Pastor. Kung ang anak mong bagong silang ay sumakit ang tiyan at nagsusuka, tapos dinala mo siya sa hospital, nadi kusang loob ng bata na magpunta doon. At pagdating mo sa hospital ay tatanungin ka ng mga nurse at doktor kahit na di ikaw ang pasyente. At sasabihin mo sa doktor, "Dok, sumakit ang tiyan ng anak ko at panay ang iyak, tapos nagsusuka pa yan." Ngayon, okay lang ba sa'yo na ikaw ang tuturukan ng dextrose o painumin ng gamot? Dahil ikaw naman ang sumasagot-sagot sa doktor. Hindi, dapat ang sanggol ang gamutin ng doktor. Iyon naman pala. Kagaya ng mga sanggol na dinala sa ospital tuwing magkasakit sila, ang mga magulang ang gagabay sa kanila dahil wala pa silang kakayanan upang gawin ang nararapat upang sila gumaling. Gayon din ang binyag ng sanggol. Ang mga magulang ang gagabay upang gawin ang nararapat upang mapabilang sila sa kawan ni Kristo na hindi nahintayin na sila'y lumaki. Dahil paano na lang kung di sila lumaki o kaya'y mamamatay sila ng maaga. Ang kaluluwa nila ay may dala pang kasalanan o original sin. Pero ang sanggol o bata ay wala pang paniniwala sa Diyos. Mali ka na naman, Pastor. Dahil ayon sa Biblia, ang mga sanggol ay nagpupuri na sa Diyos. Pakibasa sa Salmo 8:2. Sa Salmo 8:2, ito ang nakasaad. Kahit mga bata at sanggol ay nagpupuri sa inyo, kaya napapahiya at tumahimik ang inyong mga kaaway. Salmo 8:2. O di ba? Ang mga sanggol ay nagpupuri din sa Diyos. Ayaw mo bang maniwala? Pakibasa sa Mateo 18:6. Sa Mateo 18:6, ito ang nakasaad. Datapwat sino man magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliliit na batang ito na nagsisisampalataya sa akin, ay may pakikinabangin pa siya kung bitinan ang kanyang liig ng isang malaking batong gilingan at siya'y ilubog sa kalaliman ng dagat. So, nagkamali ba ang Biblia, Pastor? Dahil sinabi diyan na nagpupuri at nagsisisampalataya ang maliliit na bata o sanggol. Pero, wala nga tayong mababasa sa Biblia na may bininyagan na sanggol. Di porket walang mababasa ay hindi na ito nangyayari. Wala rin tayong mababasa sa Biblia na may bininyagan na teenager o senior citizen. Sa Biblia ay maraming beses binanggit na ang buong household o sangbahayan ay bininyagan. Ayon sa Merriam-Webster Dictionary, ang household ay those who dwells under the same roof. At sa Collins Dictionary, ang household ay all the people in a family or group who live together in a house. Kaya ang household o sambahayan pala ay kasama na dyan ang mga bata o sanggol. So pakibasa sa Gawa 16:15 kung saan si Lydia ay bininyagan kasama ang buong pamilya o household niya. Sa Acts 15:16, ito ang nakasaad sa King James Version. And when she was baptized and her household, she sought to us, saying, If you have judged me to be faithful to the Lord, come into my house and abide there. Acts 15:16, King James Version. O di ba? Ang buong household ang bininyagan. Hindi sinabing ang mga matatanda lang. At marami pang talata sa Biblia na nagsasabing bininyagan ang buong sambahayan o household. Pero, dapat turuan nyo muna sila sa mga aral bago nyo bininyagan. Mali.
Hindi nire-require ni Kristo na turuan muna tayo bago binyagan. Pakibasa sa Mateo 20:19 hanggang sa 20. Humayo kayo, gawin ninyong alagad ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Binyagan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. O di ba? Ang sabi ay, binyagan ninyo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At pagkatapos ay turuan silang sumunod sa lahat ng mga inuutos ni Kristo. So ganyan ang binyag ng sanggol. Sila ay bibinyagan muna, pagkatapos sila ay tuturuan habang sila ay lumalaki. At yan ang papel na gagampanan ng mga magulang at mga ninong o ninang. Hindi lang sila tagabigay ng regalo kada Pasko, kundi sila ang gumagabay sa bata habang sila ay lumalaking matakutin sa Diyos. Kaya nga, ang mga ninong at ninang ay tinatawag sila sa English na Godfather o Godmother dahil sila ang taong umaagapay upang mapalapit sila sa Diyos sa kanilang paglaki bilang isang Kristiyano. Mauna na ako kapatid dahil may Sunday worship pa kami ngayon. Okay, Pastor. Ingat po. Ating napanood ang malinaw na pagpapaliwanag ng binyag ng sanggol. At hindi totoong walang binyag ng sanggol dahil lang ay di ito mababasa litra por litra sa Biblia. Dahil ang kahulugan nito ay mababasa lahat riyan sa Biblia at hindi ito imbento lang ng mga Katoliko. Sana ay magagamit natin ito upang maidipinsa ang ating mahal na paniniwalang Katoliko. At huwag kalimutan i-subscribe ang channel na ito para sa mga karagdagan pang apologetic videos natin. Salamat.